Good morning mga karakauns and hello world. Update po tayo. Bali ngayong araw, i-start ko na po na i-shaping yung mga puso. Yung tatlong oval na chalcedony. Yung pong pear shape, hindi ko pa siya magawa dahil ang size po niya is wala pa. Hindi pa po na-send nung umorder. Yan. So kahapon at nung makalawa hindi po ako nakapag-upload ng vlogs, short videos lang po at live stream. Yan. So ito po yung mga na-slice ko nung kahapon at nung makalawa. Ito po ay tinatawag na white chalcedony, as in yung milky. Yung milky talaga siya, yung parang gatas na chalcedony. Yan o. Or agate, pero tingin ko talaga dito is chalcedony siya kasi kung titingnan wala naman siyang waterline o water level. Ayaw kasi niya mag-focus. Yan. Nahiram ko lang po itong cellphone na to, hindi po ito talaga yung aking cellphone. Ang ganda niya kasi yung background yung malinaw. ayan o, malinaw na siya. Ay naku po, Diyos ko Lord. Yan, parang hindi naman din siya quartz, hindi naman quartz yung puti dahil yung part na yung natural na balat niya or yung matagal ng part na pinagtapyasan is waxy. Kasi kung ang quartz po ay kahit na matagal na siyang pagulong-gulong sa ilog or naturally tumbled, hindi po siya nagiging waxy. Rap pa rin yung kanyang balat. Yan. So pakiwari ko, ang bato na to na kulay puti is chalcedony. Yan, chalcedony lang to. And then this one is, tingin ko ganun din, chalcedony din o maaaring agate kasi straight yung line. Parang ito na mismo yung bandings niya kasi binalatan ko na po ito. Rhyolite po ang kanyang balat. Yan. Babasahin ko lang po para makita nyo yung dahilan kung bakit ko siya gagawing cabochons. Yan. Yan po. Magkaiba yung kulay niya, puti at orange. Wait lang po at kukunin ko yung aking bakatan. Yan. So ganito po ang gagawin ko dyan na disenyo. Ang sukat na kukuhanin ko is 10 mm. Para siyang kalahati po is dilaw at ang kalahati naman ay orange o dilaw. May pagka colorblind tayo mga crowdings, kaya pasensya na sa kulay grading. Ayan siya, half natural design niya na yan, diba? Ganda niyan tingnan eh. So ganyan po ang gagawin ko dyan, kaya ko po siya in-slice. Yan, ganyan po, kalahati dilaw, kalahati puti. Yan, 10 mm. Pwede rin namang 9, yun nga lang po, mahihirapan na po akong hawakan. Meron naman din tayong dapping stick, ngunit hindi po diretso yung ikot ng aking machine. Nagwiwiggle-wiggle po siya. Kaya ang nangyayari po, pag po naka-dapping stick, kahit na nakadikit po siya po is tumatalsik po. Kasi po nagwiwiggle-wiggle ang ikot niyan. Tingnan nyo po, kung titingnan natin sa gilid, diba? Kaya talagang hindi kaya pa rin yung mga maliliit. Yung mas maliit pa sa 10 mm.
Yan. Pero pagka po sinuwerte at makasahod tayo sa YouTube, kung papalarin po tayo makaabot dun sa required na $100 per month, is bala kong bumili muna ng isa pang machine na yung diretso yung ikot ng flat laps, yung hindi po nagwiwigil-wigil, para po magamit ko na po yung dapping stick na binigay po sa akin ng aking kaibigan. Yan. Ito naman po ay mula po ito sa isang Calcedony na may crack. Tapos yung crack na yon ay pinasok ng kalawang. Ang kalawang po na yan, ang tawag po dyan ay iron stain o limonite. Ayan o. Bali ang gawin ko dito is freeform. Kung ano po yung itsura ng slab ay ganun na lang din po ang aking gagawin. Tatanggalin ko po yung matatalim na gilid, bibilugin ko po yan. Yan. Tapos ang butas po nito ay dito sa ibabaw. Tapos lalagyan ko po ng hook. Yun na po yung kanyang itsura. Kasi kung ito po ay babakatan natin gamit ang ating bakatan, kung kukunin natin yung side na yan, maaaring mabiyak na po yan kasi meron siyang crack. Kung ito man po ay mayari, ay hindi rin po ito pwedeng pambenta, dahil once na po ito ay nabagsak, maaari pong matuluyan yung crack. So ito po ay pang sarili ko lang, hindi ko po siya ibebenta. Yan. Dumako naman tayo dito. Ito naman po ay agate. Agate geode na maliit. Hindi naman siya geode talaga na totally. Mukha nga siya, hawig siya ng agate na imported, yung malalaki. Agate geode nga siguro tawag dito. Kasi yan o. Agate geode nga siya kasi parang ayaw kasi ayaw mag-focus Sisingi ko na lang po yung picture nito sa aking video sa ending niya. Yan. So ang tawag po kasi pag maliliit ang butas, bug pero hindi siya bug kasi agate siya na may druzy quartz sa loob. Tapos kasi yung bug ang tinatawag kasi na bug is hindi siya yung natural na butas. Bali cracks siya na nag-heal, tapos may naiwan na butas, at yung butas po na yon is tinubuan po ng druzy quartz. Yan. Yun naman geode na tinatawag is natural na butas na yun po ay nabuo sa mga bubbles ng vulkan. Yan. So tingin ko ang tawag dito is agate geode. Yan. Paki-correct na lang po kung mali po ang aking ID. Yan. Tumatanggap naman po tayo ng correction. Hindi ho tayo magmamatigas dahil sinasabi ko nga po sa inyo, hindi naman po ako professional. At hindi naman po ako geologist. Yan. Bali po sa aking opinion, sa aking nabasa sa Wikipedia, ang kaibahan ng geode sa bug ay ang bug ay tumutubo sa mga crevices or mga bitak. Yan. Mga bitak na nadulot ng high pressure, kaya yung bato na parang naipit sa ilalim ng lupa, yung high pressure na yun yung nagdulot para yung bato is magkaroon ng crack or mabasag. Tapos nung katagalan ng panahon, million years na lumipas, yung mga cracks na yan ay nag-heal, pinasok ng agata or quartz. Yan. Tapos yung ibang butas or cracks is hindi tuluyang nag-heal, tinubuan lang po siya ng quartz na maliliit, o kung tawagin is druzy quartz. Yan.
Tapos, yung naman pong geode is nabuo naman siya sa mga lava, or magma na lumamig. Yung lumamig na yon ay mga bubbles pala, sorry. Ayan, wait lang po. Ayan, nahihirapan ako magsalita kasi sinisipon ho ako. Minamadali ko yung pagkasalita ko kasi barado yung aking ilong. Parang ngongi. Yan, so ang geode po is base sa aking pagkakaintindi is nabuo sila sa bubbles ng yung magma or lava. Lava kasi pagka yung, 'di ba? Basta yun na yun. Nabubulol na naman tayo. Kasi wala tayong, hindi ako hindi ako gumagawa ng script yung babasahin kasi kakabisaduhin, ganun. Ang gusto ko is all natural. Yan, so dumako na tayo sa sa shaping. Yan po, iaayos ko na po yung aking camera at tayo ay magsisimula na. Ang gagamitin ko pong flat laps is number 80 grit. Ito po ay yung aking luma dahil yung pong aking bagong binili or in order sa Shopee is na-scam na naman. Yan na po, 3 weeks na po ay hindi pa rin po na i-deliver sa akin. Ang nakalagay po dun sa online shop is preparing to ship. Ibig sabihin, hindi pa nila na ipapadala. Yan. Preparing to ship pa rin hanggang ngayon. 3 weeks na po. Yan. Pag po yan ay hindi naipadala sa akin, ipiplex ko po yung pangalan at para maiwasan na may mag-order pa sa kanila. Yan. Kasi 320 ang isang flat laps. 'Di ba? Malaking bagay yung 320 na 'yon. Makakabili ka na ng 5 kilong bigas. 'Di ba? So kung yun po i-scam nila ay talagang malungkot. Malungkot sa kinabuhi. Kasi ang hirap kumita ng pera tapos i-scam ka lang, 'di ba? So, yun po, isi-set up ko lang po yung aking camera at ako yung mag-start na mag-shaping. Wait.
So, ayan po mga ka-roundings. Tapos na po ako sa pag-shaping ng mga puso. Yan na po yung gold, copper ore. Ito pong blue ay yung sodalite, unakite, amazonite, upperlite, aventurine na green, at rose quartz. Ayan po. Dadako naman tayo ngayon sa tatlong kabusyon na oval. Ayan. Isusunod ko po ito. Tapos, yung mga preform na agit. Preform lang po yan. Ito po ay ipinlex ko lang po ito or share ko lang sa inyo. Yung mga puti na yan ay hindi ko pa yan gagawin kasi wala naman pong order. Ito po ay preform din para sa sarili ko. At itong dalawang singsing ay isi-shaping ko. Ito po yung napanalunan ng dalawang nagwagi sa aking kahuli-hulihang pag-games dito sa aking YouTube channel na hindi na po nasundan. Yan, gawa ng napakarami pong order ng mga nakarambuan, kaya hindi ko na po nasundan yung pag-games. Yan po. Kakain lang po kami ng tanghalian at pagkakain, tsaka ko po itutuloy itong mga ito. Yan, yung mga yan. Ito hindi kasama to, nasama lang po dito. Photo bombers. Photo bombers. Yan. So, ito po, ready na for pre-polishing. Pero siguro bukas ko na to gagawin sa part 2 ng ating vlog ngayong araw. Yan po. So, wait lang po mga ka-roundings. Kakain lang po kami. At i-continue ko ulit ang vlogging. Wait.